Back to studio tayo at bago maipakilala ni Cap Lloyd ang ating bisita ngayong gabi, dumako muna tayo sa tema at sa konteksto. At babasahin ko na po ito. Ang ating pong tema, mga suliraning kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino sa kasalukuyan. Sa konteksto po, dekada-dekada nang pinapasa ng mga manggagawang Pilipino ang mga suliraning nagpapabigat sa kanilang sitwasyon sa mga lugar na panggawaan nila at sa epekto nito sa kanilang pamumuhay at mga pamilya. Mababa pa rin ang pasahod, umiiral pa rin ang kontraktualisasyon, malaki pa rin ang mga kakulangan sa mga benepisyong dapat sana ay tinatanggap nila, mga sobra sa oras ng pagtatrabaho na hindi naman nababayaran, maltratamento sa mga nasa mababang posisyon, diskriminasyon at iba pa. Laman ng bawat panawagan ang mga suliranin at mga kahilingan para sa kanilang kapakanan, pero parang tinitipid pa rin ang mga kasagutan at mga solusyon. Alam nating lahat na mga manggagawa ang maituturing na gulugod ng isang bansa upang makapagpatuloy sa produksyon at pagmintini at sa ikatatatag ng ekonomiya. Sabi nga sa isang awit, ang manggagawa ang siyang lumilikha ng yaman ng bansa. Kaya dapat magpatuloy sa pagkikibaka at paggigiit sa mga karapatan dahil anumang kanilang makantang sagot sa mga panawagan ay pamana na ring maituturing sa susunod na henerasyon. Mabuhay ang mga manggagawang Pilipino na mulat sa pagkikipaglaban para sa kanilang karapatan at kapakanan. Ayun, at talagang bagay na bagay yung ating bisita ngayon, Lloyd, ano? Oh, si Kap, Tatay din talaga kasi oo. yun ang At saka usapan na ano ha, hanggang nag-level up ha. ngayon. Oo. Lloyd na nag-level up ka. Nag-level up Ipakilala mo na siyang ngayon mabuti siya. ha. Oo. So, idol ko talaga yan. Kasi Oo. sana matulakan ko balang araw. So, wag na natin patagalin dahil excited na tayo at sayang sang oras. So, lagi nating kasama at suki na siya ng ugnayan sa Himpapawid pag-araw ng Webes o Webes ng gabi. At So laging mga ako kaibigan, nakakatapat ha. nais po naming ipakilala ang makakasama natin ngayong gabi ay walang iba kundi ang nag-iisang national chairperson ng Kilusang Mayo Uno na walang iba kundi si kapatid Jerome Adonis. Pasok po, sir. Magandang gabi, Kap. Magandang gabi Good po. evening Magandang po. umaga dyan. Okay, magandang gabi po sa inyo, no, sa ating mga host na masisipag, no, at saka palaging updated sa Pilipinas. So, magandang gabi po at sa lahat ng mga kapatid natin na OFW saan man sa bahagi ng Europa. Magandang gabi po sa inyong pakikinig ngayong gabi. Sino ba ang Okay. unang magpupukol? Pwede siguro ako na parang panimula lang Yes, muna. panimula na Okay. ano. Okay. Kap Jerome, ano na ba ang sitwasyon ngayon ng mga manggagawa sa Pilipinas? Tukol sa dagdag Well, pasahod at saka ng mga kung ano pang mga suliraning kinakaharap nila ngayon. nako, tulad po ng problema nga sa binasa niyo sa konteksto, dekada-dekada ang problema natin sa Pilipinas. Siyempre, alam namin na napaka dekada-dekada rin ang problema ng mga manggagawa sa buong daigdig, pero ang higit na pumapasa ng mas matinding problema ay yung mga manggagawang Pilipino sa Pilipinas at iba pang mga karatig na bansa natin sa rehiyon ng Asia Pacific, ano. Siyempre, nananatili yung mababang sahod, contractual na mga manggagawa na naka-employ both public and private, at saka napakatindi po nung suppression, yung atake ng Estado mismo sa aming karapatan sa usapin ng pag-organize. Kaya nandyan yung red tagging, killings, and at the same time yung mga organizers at leaders na missing, no? At saka yung humaharap sa mga matinding trump-up charges. Nitong nakaraan po ay nagtulak tayo, no, na magkaroon ng legislative wage increase, no, para kahit papaano magkaroon ng konting ginhawa ang bawat pamilya na manggagawang Pilipino. Kung maalala natin, bago po magtapos ang 19th Congress, napuwersa ang Senado na magpasa ng 100 pesos. Pinatulog yan ng matagal, inabutan ng midterm election, na obliga ang House of Representatives na magpasa ng 200 pesos. So dapat po yan yung landmark natin after 36 years ng Wage Rationalization Act ay magkakaroon sana ng legislative wage increase. Pero sad to say, dahil hindi pa natatransmit ng House ang kanilang version papunta sa Senado, ay naglabas kagad ng statement ang Malacanang, Office of the President, including the entire economic cluster. Simple lang po ang sinasabi nila, ayaw nila ng legislative wage increase at yung kanilang mga argument ay ito daw po ay magre-resulta ng inflationary, closure, etc.
So, ibig sabihin, pinatay ng 19th Congress yung wage increase. At ang nasa forefront para patayin yan, no other than the Bongbong Marcos administration. Si Bongbong mismo yung ayaw. So kaya ibig sabihin yan ay nagreresulta ng lalong kahirapan sa bawat pamilya Pilipino at kabilang banda, patuloy po ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa meron dito sa Pilipinas na parang naging ano na to, regular na to, weekly, every Tuesday na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So alam natin na pag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, hihilahin niya ang lahat mula sa pagtaas ng pagkain, no, iba pang basic goods and services. So imaginein mo habang patuloy yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yung sahod naman ay nakapako, 645 sa Metro Manila at mas mababa pa sa mga karatig ng rehiyon sa buong bansa. So, siyempre po, ang mga manggagawa hindi tumitigil sa paglaban. So, china-challenge palagi ng mga manggagawa yung existing mechanism ngayon, yung Regional Wage Board na tinatawag natin na under the Republic Act 6727. Sa NCR po ay nagpasa, na puwersa na magpasa ng 50 pesos additional na dagdag sahod. But then again, 50 pesos ang dinadagdag po, napakalayo, equivalent lang, katumbas lang na 5 pirasong itlog. Tapos ang makikinabang pa diyan ay mga minimum wage earners. So may away pa. Imagine niyo lahat tayo tinamaan ng inflation rate, pero ang madadagdagan lang yung minimum wage earner, samantalang lahat tayo tinamaan, yung mga regular workers, lalo na yung mga unionista, ay hindi makikinabang doon sa 50 pesos. Kaya may away pa po. So ang ibig ko lang sabihin, hanggang ngayon ang sumada natin ay ang administrasyon ni Bongbong Marcos ay wala talagang pakialam, no, doon sa kalagayan ng mga manggagawang Pilipino despite na tayo ang bumubuhay sa naghihingalong ekonomiya, including po yung mga kapatid nating OFW, yung inyong mga padala ay lumiliit ng lumiliit yung value dahil po sa kinakain talaga ng lingguhang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at yung inflation rate sa ating bansa. May Okay. reaction doon sa ano. Lloyd, baka may reaction ka. Sa sinabi niya na reaction, talagang laging nakaka-frustrated. Yung bang ang mga manggagawa ang nagpapayaman sa mga kumpanya, sa mga yun na nga, sa mga international companies, kaya may mga yumayaman, gumagandang takbo ng mga negosyo nila, pero laging naiiwan ang mga manggagawa. Parang kawawa talaga. Kasi parang hindi mo maintindihan kung bakit hindi nila nauunawaan ang pangangailangan ng mga manggagawa o ang hinaing ng mga manggagawa. Hindi ko lubos maisip, ngayon na college pa lang ako, panawagan na yan. Hanggang ngayon, malapit na akong maging senior citizen, panawagan pa rin yan. Ewan, siguro laban lang talaga. Huwag tayong titigil. Dahil kung titigil tayo, mas lalong walang mangyayari. Tama po. Naka-frustrated talaga. Anong Yun nga magagawa kung ng bakit 50 na yan? tinitipid nila yung yung solusyon tinitipid nila yung ibibigay. Pero kung tutuusin, Kaya. kaya namang ibigay. Pero ano yung pumipigil sa kanila para ibigay yung mga benepisyong hinihingi ng mga manggagawa noon pa man? Kasi sila ang nagpapayaman. Yan ang ano doon eh. Ang bigat sa dibdib kung i-analyze mo ang sitwasyon ng mga manggagawa. Sa totoo lang. Lalo na Jerome, ngayon. yung sinasabing sa July 18, yung effectivity nung 50 pesos na dagdag? Yes po. Itong July magkakaroon ng effectivity yung 50 pesos na dagdag na sahod. So talagang mabigat po. Tama po kayo na kayang-kaya naman. Actually, meron nga scientific studies ang Ibon Foundation, no? Kayang-kayang ibigay yung ating kahilingan. At in the first place, nakalagay po sa ating konstitusyon and even in the labor code, ang nakalagay po ay karapatan ng mga manggagawang Pilipino na makatanggap ng tinatawag nating living wage or nakabubuhay. So the question is, how much is the living wage right now?
So Mm. base po sa studies ng Ibon ay 1,200 pesos per day. 1,200 a day. Para Oo, sa a ilang day. ano po, miyembro ng pamilya to? May 5 po, 5 kasi yung 5. average size ng Mm. pamilyang Pilipino is Mm. 5. So pag kinumpute Average. niyo po yan, pag kinumpute niyo ang 1,2 into dollars, I think mga $22 per day. 8 Mm. hours po yan ha, $22, Hours. no? Ay, mga ganyan. Ang nare-receive lang ng manggagawa Pilipino sa kasalukuyan dito sa NCR, at the very least sa NCR, mas mababa sa ibang mga region, no? Ay Probinsya. nasa 12, oo, mga 12 dollars in 8 hours na pagtatrabaho. Mm. So, kaya po ang resulta niyan ay maraming mga pamilya ng mga manggagawang Pilipino, malnourished yung mga anak dahil hindi po natin mapakain ng tinatawag nating balansyadong pagkain o balanced nutrients kasi mahal nga ang pagkain. Marami po Mm. sa anak ng pamilyang Pilipino ay hindi na makapag-aral. Mm. So, marami rin ang walang trabaho in the first place. Kaya ang resulta, dahil mababa ang sahod, kontraktual ang mga manggagawang Pilipino, yung meron, iyan din po ang paliwanag kung bakit milyon-milyon din ang mga OFW natin na umaalis sa Pilipinas na naka-scattered Mm. sa iba't ibang mga bansa. Kasi nga po, walang trabaho dito eh. Kailangan mo mag-survive. At kapag meron kang chance na makapag-abroad para doon magtrabaho, ay i-grab mo talaga. Katulad nga na Mm. binanggit ni Kaloida, ay college pa siya, panawagan na yan. Eh ngayon, mukhang matagal na siya dyan sa abroad, no? Ang tingin namin, kung meron ditong nakabubuhay na sahod, may regular na trabaho, hindi po aalis yung Mm. mga Pilipino at dito man magtatrabaho kasama yung kanilang mga pamilya. Eh, yun ang mga results ng mababang sahod. Jerome, meron pong tanong dito sa ating group chat na. Okay. Mula po kay Kaegay Bonson. Tanong po kay Ka Jerome. Sa ngalan po ng internasyonalismo, paano po natin isusulong ang interes ng uring manggagawa para iangat at proteksyonan ang ating uri na siyang naglilikha ng yaman ng bansa o buong mundo, given ang economic depression na nararanasan ng mundo? Well, tama po kayo. Merong pandaigdigang economic crisis. Apektado ang lahat. Pero ang the most affected ay ang mga tinatawag nating yung global south, no? Yung third world countries katulad ng Pilipinas. So anong kailangan gawin? So una, siyempre task po namin, tungkulin namin na magpalakas ng union sa Pilipinas at i-integrate yung laban ng mga manggagawa sa pakikibaka ng iba't ibang sectors ng mga kabataan, ng kababaihan, magsasaka, no, urban poor, no, indigenous peoples, dahil comprehensively po na nakakaranas ng economic crisis ang mamamayang Pilipino in general. So, tungkulin namin na palakasin yung pakikibaka sa Pilipinas at the same time palakasin po yung pandaigdigang pagkakaisa ng mga manggagawa sa buong mundo, no? Kasi alam niyo po sa ilalim ng globalisasyon, may tinatawag tayong yung isang produkto ay hindi na lamang ginagawa sa isang bansa, no? Ginagawa 'yan sa iba't ibang panig na bansa, yung mga parte-parte, kaya yung tinatawag nating supply chain na tinatawag, nandyan din po yung chain ng exploitation. And therefore, mahalaga po na magpalakasin natin yung international alliances, international solidarities para po labanan yung chain ng exploitation sa Pilipinas at iba pang panig ng daigdig, at i-raise talaga natin yung makatwiran na panawagan sa usapin ng nakabubuhay na sahod, no? Regular na trabaho at yung karapatang makapag-organisa ng ating union. So basically yun po yung kinakailangan natin para matugunan natin yung tinatawag natin na ng internationalismong pagkakaisa para sa uring manggagawa. May isa pa pong tanong, masipag yung ating mga ngayon mga listeners at viewers. Mula naman po kay Viola Embrador na taga Bologna. Ano daw po ba talagang pumipigil sa gobyerno at bakit napakakuripot nila pagdating sa labor wage increase? Uulit-ulit ng panawagan pero ayaw naman nilang dinggin.
Yeah, good question po. Napakagandang tanong na yun. Ano ba ang pumipigil? Una po, tignan natin ay yung karakter mismo ng gobyerno. Ang karakter po ng gobyerno, basically anti-worker and anti-people siya. So parang ang point po, ibig sabihin kung anti-worker, anti-people ang gobyerno ng Pilipinas na nire-represent ni Bongbong Marcos. So pro-kapitalista siya, pro-local at pro-foreign capitalist. So ibig sabihin ho, magiging sunod-sunuran lang siya sa diktahan ng mga foreign investor para pumasok sa ating bansa in the expense ng mga manggagawang Pilipino. Kaya po, yung kahit na ang aming karapatan ng mga manggagawang Pilipino ay sabi ko nga kanina, nasusulat sa konstitusyon, nasusulat sa labor laws, pero hindi nangyayari sa aktual. Kasi nga po yung karakter mismo ng gobyerno ay ayaw niya talaga. Kaya po struggle to sa pagitan ng mga nakaupo sa gobyerno at yung malawak na mamamayang Pilipino. Ang point po, ang ibig sabihin, kung walang malakas na mass movement, walang malakas na kilusang unyon ng Pilipinas, hindi integrado sa mga sectors sa ating bansa, ay hindi hukusang ibibigay ng gobyerno. Kung maalala natin, panahon ni Cory, hindi ko alam kung may nakaabot sa inyo, 1989 ito, nung 3 years after the fall down ni Bongbong Marcos, nagtulak ang mga manggagawang Pilipino na 30 pesos, tumanggi ang Cory, nagkaroon po ng welgang bayan, binigay 25 pesos. So ano yung lesson doon? Kailangan lang talagang kumilos ng mamamayan para magkaisa at puwersahin yung gobyerno na ibigay yung ating pangangailangan dahil makatuwiran po ito. So ibig sabihin kailangan pong likhain yung ganung kondisyon, political condition na panahon ng 1989 para mangyari ito, kasi kayang-kaya naman po, sabi nga namin, nasa atin ang lahat ng rason para humingi ng nakabubuhay na sahod. Legal reason, kasi unang-una po, ang pinagbabatayan natin, ang taas ng presyo, ang baba ng sahod, no, ng mga manggagawa. Tapos, taon-taon makikita natin ay yung productivity ng manggagawa, gobyerno mismo nagsasabi, even during the COVID, tumataas yung productivity ng bawat manggagawang Pilipino. O, di-check na yun, very good. Pangalawa, nakita naman natin, malamang namomonitor nyo, lumabas na yung mga kumpanya ng lokal, ay lumabas yung Forbes Magazine report, nanguna yung Manny Villar. Lumaki yung yaman, no? Thirdly, lagi pinagmamalaki ng Marcos administration na one of the fastest growing economy, ang ekonomiya ng Pilipinas sa rehiyon ng Asia Pacifico. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang mga manggagawang Pilipino, nagtatrabaho tayo, nagpapagod tayo, nagpapakahirap. Two things, para mabuhay yung ating pamilya, at the same time, mabuhay yung gobyerno kasi kumukolekta siya ng tax eh. So, ang question, bakit yun naman pala yung contribution natin sa ekonomiya, pero pinananatili yung mababang sahod? Babalik ako doon sa point, kasi karakter talaga ng gobyerno, yung pagiging kontra manggagawa at kontra mamamayang Pilipino. Kaya kahit yung other sectors, yung mga kabataan, tinatanggalan ng tsansa para makapag-aral, yung mga kababaihan mas exploited sa different types of na trabaho, yung mga kapatid nating magsasaka ay inaagawan ng lupa, mga kapatid nating mga indigenous peoples ay binobomba yung kanilang mga community. So may ganun hong katangian just because nga yung gobyerno mismo, yung karakter niya ay anti-workers at anti-people. So yun po ang main reason kung bakit hindi kusa na ibibigay talaga ng gobyerno kahit na ito ay legitimate na kahilingan ng mga manggagawa. Ka Jerome, sa tingin niyo po ba may posibilidad ba na maulit yung nangyari noong 1989 kung hindi mapagbibigyan pa ang kahilingan ng mga manggagawa? Well, palagi pong posible ang anumang pagkilos ng mamamayan dahil ang nagtutulak talaga yung matinding economic crisis, no? Yung kawalan ng trabaho, mababang sahod. Habang tumataas ang presyo ng mga bilihin at tandaan ho natin, lumalaki yung utang ng mga Pilipino. Nasa 16 mahigit na trilyon ang utang ng Pilipinas. At ibig sabihin, dumadagdag yan na patong na pasanin, no? Kaya ang gobyerno ay mag-i-introduce ng mga additional na taxation, no? So lalo niyang pipigain yung hirap na. Kaya yung kondisyon na maulit yung 1999, laging posible po kasi yung mga ayaw lumaban, 'di ba? Yung mga ayaw lumaban, mawawalan lumiliit yung iahapag mong
pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino, no other, talagang wala kang choice kung hindi lumaban sa hinaharap. So pero po yung paglaban, nakatungtong yan gaano kasipag kami ng mga manggagawa na mag-organisa mismo. Kasi kahit naman po napakalala ng krisis, kung wala namang nag-oorganisa, hindi po makikita ng taong bayan sino yung primary enemy, kung bakit ganun ang kondisyon. Kaya habang lumalala po yung krisis, mahalaga na nasusundan yan ng masinsin na pag-oorganisa para ituro talaga na kahit naman ang mga Pilipino ay hardworking people, pero bakit ito yung nangyayari sa atin. Kaya posible po palagi yan. Okay, talking about po sa pag-organize ang sinabi ninyo, may dalawa ditong magkadugtong na pahayag at tanong, si Joy Villanueva Alvarez at saka si Egay Bonson. Magkaugnay po ito, babasahin ko. Hindi dapat payagan ng gobyerno ang mga kapitalistang may kondisyon na hindi pwedeng magtayo ng unyon ng mga manggagawa, sabi ni Joy. Ngayon si Egay po, ang tanong po niya ay, ano daw ba ang pagkakaiba ng isang tunay na unyonismo kumpara sa mga unyon na kakutsaba ng mga kapitalista? Bali, dalawang uri pala ng unyon. Yun po. Sige, doon sa unang tanong, hindi dapat payagan. Again, dapat nga po talaga kasi ang gobyerno ng Pilipinas ay signatories ng International Labor Organizations. At ang unang ginarantiyahan niya dyan, dapat tiyakin niya na freely na na-exercise nung mga manggagawang Pilipino yung ang aming constitutional and labor rights sa pagtatayo ng union. So, but then again, makikita mo, out of 100% na total employed na private sector, 10% lang ang unionized. So, question na kaagad yun. So, kasi ang pagtatayo ng union sa Pilipinas ay itinuturing na terrorist activities. So, kung the question, bakit nangyayari yan? Kasi ang gobyerno mismo ang may ayaw. At ang lahat ng resources against sa workers' rights ay nasa gobyerno. Kaya talagang problema talaga yan. Second, doon sa question na dalawang klase na ano pagkakaiba ng tunay na union over doon sa other union. Union na kakutsaba, mga kapitalista. Kakutsaba. Halimbawa, ang KMU po, malinaw sa amin na kami ay genuine na nagsusulong para sa interes ng mga manggagawang Pilipino sa kabuuan. Hindi po kami nagko-compromise, no, ng interes ng mga manggagawa. At in fact, tinuturuan namin, ini-educate namin ang mga manggagawa na dapat sama-sama tayo, mag-aral tayo, at kolektibo nating hingiin sa level ng factory yung ating mga demands sa usapin ng pagtaas ng sahod at benepisyo. At the same time, kolektibo nating i-challenge yung gobyerno. Bakit hindi natin nakukuha yung ating mga karapatan? So yung other trade union center, babanggitin ko yung Sentro, yung BMP, no? Yung mga yan, ayan tinatawag natin na mga kakolaborate yan. Yan yung mga nagpapanggap. Yan yung most dangerous. Kasi yan po ang nagpapanggap na sila ay genuine representation ng mga manggagawa, pero sa esensya sila po ay nakikipag-collaborate sa kumpanya para against the workers' interest. Ang TUCP, Trade Union Congress of the Philippines, created by the CIA during sa panahon ng Marcos administration, Marcos Sr., para hatiin yung hanay ng mga manggagawa. So sila naman po yung tinatawag nating state union, no? So ganun din sa kanila, basta naka-union, kahit magkano lang yung ibigay, no? Okay na yon. Kaya po, yan din yung hindi pa alam ng karamihan ng mga manggagawang Pilipino na may ganyan dalawang klaseng union sa Pilipinas. No? Akala nila pagka yung mga union na yan na ang tunay. So kaya mahalaga po na during sa aming organizing ay ini-educate talaga namin. One, sino ang tunay na union at ano yung karakter ng tunay na union over doon sa other trade union sa ating bansa na nag-i-exist, at tinuturo natin ano yung kolektibong pagkilos para makamit ninyo yung inyong mga legitimate na demand. So, yan po yung mabilis na pagkakaiba ng dalawang yan. Yun. Kasi nangyayari po sa mga Pilipino
Yung bang takot nila na makasama dun sa, halimbawa sa KMU dahil sabi nila, mga ano yan, mga komunista yan, mga Ah, ganyan. Sa ano, opo. sa halip na ma-educate sila dun sa tamang paglaban ng karapatan, umaano sila, lumalayo. At Y- kumbaga sa ano, nananahimik na lang, ganun. Yun nga po yung unfair kasi ang Mhm. nasa harapan to verify kami no other than the state mismo, the government, no? Mhm. Makikita bababasa sa aming constitution and bylaws, meron kami niyan, no? Makikita sa aming advokasya planning program, ano ba yung isinusulong ng Kilusang Mayo Uno. Kaya hindi siya issue ng communism, no? Mhm. Ah, ah, ano naman kumbaga hindi siya issue ng pagiging NPA kasi yan yung madalas binabato eh. Oho. Mga Mhm. member yan ng CPP, NPA, NDF. So ang point namin, basahin niyo yung aming constitution. We do not deny again na mayroong nag-i-exist na revolutionary struggle sa Pilipinas, Mhm. no, Mhm. under the CPP, NPA, NDF. But then again, wag niyong i-equal 1+1 ang KMU doon sa revolutionary movement kasi magkaiba siya, no? At tingnan natin bakit at sa kabilang banda, tignan din natin bakit nga ba nag-i-exist ang revolutionary struggle sa Pilipinas. Simply because napakalala ng matinding kahirapan, kagutuman at Mhm. injustice. So kung gusto nyong, simple lang naman ang logic kung gusto nyong i-address yung paglaban ng mga manggagawang Pilipino, no, sa parliamentary struggle sa streets, and gusto nyong i-address yung armed conflict sa Pilipinas, i-address niyo yung basic Mhm. roots ng problem ng ating bansa, yung Ang ganda kawalan ng ng ugat. lupa, Mhm. no, yung injustisya, yung usapin ng dominations ng foreign company, no, sa Pilipinas and some others. So, wag ninyong ibintang na nako kay sumali sa KMU kasi mga komunista yan. Hindi yun ang issue. Ang Mhm. issue dito, meron kayong tinatalikuran, merong inaabandona ang gobyerno doon sa aming mga Mhm. lehitimong kahilingan at instead na i-address ay sinasagot ito ng matinding atake gamit yung Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ang NTF-ELCAC. Mhm. Bali, ano lang, sa akin reaction lang, no. Bisan lagi akong nagtataka, malaking porsyento ang manggagawa na nasa Pilipinas. Pero tuwing eleksyon na may mga kandidato na katulad ninyo na nabilong sa workers sector, laging talo. Marami ang kumandidato, ilan na po kayo? Minsan sinasabi ko, kung lahat ng mga manggagawang Pilipino ay boto sila, lahat sila papasok, lahat sila mananalo. Pero Mhm. karamihan sa inyo talo. Talo si Espiritu, talo si ganito, talo si ganito, marami. Pero ibig Hmm. sabihin, ang problema rin nasa manggagawa. Kasi wala na rin sila siguro pakialam. Wala silang pakialam. Minsan kayo mismo ang sumusulong at kumakalambag sa gobyerno, nataasan ng sahod. Sila wala. Na sila naman ang makaka-benefits niyan. Kaya nagtataka ko, katulad mo, malaking percentage ang mga manggagawa na nasa Pilipinas eh. Kung lahat lang sila bumoto at iboto kayo, siguro kahit papaano, hindi mahihirapan, manawagan. Kasi magkakaroon kayo ng pagkakataong umupo sa Senado para talakayin, maging batas yan. Pero sila mismo, hindi sumusuporta at hindi sinusuportan. Tapos mabaririnig mo pa, mga aktivista yan, mga ganito yan, mga ganun yan. Samantalang ang Mhm. panawagan ninyo, walang ibang makikinabang. Sila-sila lang mismo. So it Mhm. means may problema rin ang mga manggagawa, kaya mahirap makamtan ang bagay na yan. Dahil ilan lang tayo, ilan lang kayo na nandiyan sa Pilipinas na isinusulong o lumalaban sa bagay na yan. So parang yun lang ang ano ko, perception ko to sa ganyang Mukhang bagay. kulang pa po siguro, kinukulang pa sa massive Kulang pa sa education. edukasyon. Mhm. Kaya Yun, oo. Tapos yun lang, tapos two kulang things sa din. edukasyon. Yun ang Yung isip una, ko. kulang sa education, tapos pangalawa po, alam naman natin na never naman nagkaroon ng fair election sa Pilipinas. So, Ayun. yung machine, sabi nga namin kahit naman sa actual tayo ang inilagay diyan sa balota, pero once Ang na pinasok na babasahin. yung Mhm. balota sa makina, hindi na natin alam yung nangyayari kasi walang transparency. So, Mhm. well, yan ho talaga yung isang klase ng gobyerno na dominated by the ruling elite in favor para manatili sila sa pwesto. It's a natural thing. Kaya mahalaga
na habang lumalahok tayo sa mga parliamentary struggle, electoral na proseso, mahalaga kasabay niya nagpapalakas tayo ng people's organizations outside the parliamentary struggle. Okay. So, Ito, sipag na sipag po talaga si Cap Egay eh. Meron rin siya. Pakipaliwanag daw po ng husto kung anong ibig sabihin ng tunay, palaban at makabayang unyonismo. Wow, talaga. Mukhang kailangan talaga nating maglunsad ng isang kurso para dyan. Simple po, pag sinabing tunay, hindi nagko-compromise, totoong nakikipaglaban para sa mga manggagawa. Palaban dahil hindi kami basta-basta natatakot, dahil totoo yung aming ipinaglalaban. Kaya marami din ho sa aming victim, 72 yung pinatay na mga leaders at organizers mula 2016 hanggang pagtawid ni Bongbong Marcos. Marcos. Tunay palaban, makabayan, just because hindi lang po kami nakikipaglaban sa larangan ng sahod, trabaho at karapatan, kung hindi naghahangad po kami na ma-liberate ang Pilipinas sa lahat ng exploitations ng mga foreign companies, no? Ibig sabihin, kailangan pagiging makabayan, yung patriotic ano natin, dapat walang nakikialam sa bansa natin, no, na mga foreign investors, mga foreign powers, no, like ang US, para lang i-dominate at pahirapan tayo, gawin tayong mga trabahante, kunin yung ating mga natural resources in favor of them at maghirap tayo ng todo. So, ang KMU po ay tunay palaban, makabayan at saka anti-imperialist union po kami. So, kaya doon po talaga galit na galit ang gobyerno kasi ganun yung aming principles. Ang sabi ng gobyerno, tigilan nyo na yung ibang bagay. Pwede ba? Makipaglaban na lang kayo para sa sahod, trabaho at karapatan. Huwag na kayong makialam sa politika, which is hindi ho kami pumapayag. Kasi bilang mga Pilipino, ang tandaan natin na ang anumang economic demands natin ay nakokontrol ng political system sa bansa. Kaya hindi ka magkakaroon ng lakas sa pakikipaglaban economically kung hindi mo pakikialaman yung political system sa ating bansa na mainly ay kinukupot yung anumang kahilingan pang-ekonomiko, hindi lang ng mga manggagawa, kung hindi ng buong mamamayang Pilipino. So, yun po yung simpleng kahulugan ng tunay, palaban at makabayang unyon sa Pilipinas. Nabanggit niyo nga kanina yung mahalaga din yung bukod sa pagpapalakas ng mga unyon, dapat meron din tayong integrasyon sa iba pang mga sektor ng lipunan. Hindi po Yes ba? po. Dahil basically lahat tayo ay manggagawa. Kaya kahit ano Yes pang po. sektor tayo naroroon, manggagawa pa rin tayo eh. Hindi po ba? Ang manggagawa po, napakalaki ng yung manggagawa sa industriya, manufacturing, agrikultura, at the same time yung services. Ang laki po niyan. So yan yung saklaw ng mga manggagawang Pilipino. Kaya kahit po kami ay halimbawa nasa organisasyon kami ng kababaihan, manggagawa pa rin kami. Sa likod ng pagiging namin sa kababaihan, manggagawa pa rin ang aming ikinabubuhay. Yun po. Kaya talagang dapat yung pagiging pakikipag-integrasyon sa lahat ng sektor. Ay, Lloyds, ano yung sinabi mo kanina na Hindi, ako bukod maiba dito tungkol sa pagiging manggagawa natin, ano pa yung... Kasi hindi lang kasi manggagawa na issue ang nagte-trending ngayon sa Pilipinas. Hindi lang issue sa 50 pesos ang itinaas sa panawagan na dagdagan ng sahod. Ang pinakamainit ngayon na usapan, ang yung pinagdidebatihan sa Senado, ang tungkol sa impeachment trial. Sa palagay mo po ba, may posibilidad na matuloy ang trial na yan sa Senado? At kung sakasakali man hindi matuloy ang trial, anong magiging negative impact niyan sa Senado? Mukhang talagang nakakatuwa naman, napaka-updated nyo sa Pilipinas. Sumusubaybay kayo sa ating mahal na bayan. Ay, naku talaga po, buhay na buhay kami yes, sa... Yes, very good kami. po. Yan ang nagpapalakas ng mga dugo namin po. Tama po. Dalawang bagay. Una, sa 19th Congress, napakahaba ng debate dyan. No? At sa totoo lang po, patuloy na nagmamaniobra ang Duterte camp over sa Marcos camp. At siyempre, ang game plan ng mga Duterte, huwag maisalang sa trial si Sara sa Senado. So, kaya
ano yan, kumbaga umiiral diyan yung pera, no? Impluwensya. So, kaya nung nakaraan, nag-i-interpret ang Senado ng ibang maneuver over doon sa kanilang constitutional mandate. So, very clear. Ano ba ang mandato ng Senado? Ang mandato ng Senado, once na itinransmit sa kanila yung impeachment complaint, wala silang kinakailangang gawin kung hindi i-trial. No? Mandate po ng Constitution, i-trial nila. So ang gagawin lang ng Senate President, magpatawag, i-convene yung mga Senate member para gawing mga judges para masimulan yung trial. Ngayon ang ginagawa nila, dahil nagmamaniobra ang mga Duterte, ang pinag-uusapan nila, kailangan daw magbotohan muna kung ita-trial o hindi. No? Okay, yan yung nangyari. So natapos yung 19th Congress, walang nangyaring trial, tatawid ngayon sa 20th Congress. Kasi magi-start na po ang 20th Congress this coming July 28, no? Sa SONA opening. Okay, ng SONA. So ano ang senaryo na mangyayari? So hanggang ngayon bago mag-start patuloy na nagmamaniobra yung Duterte camp para wag matuloy ang trial. Kaya ang tingin natin may mga malamang nabasa nyo na rin sa mga pahayagan, meron ng pito daw na mga senador ang naka-align mismo sa mga Duterte camp. At itong si Chis Escudero sa totoo lang kaya na nagmamaniobra kasi kapituko siya sa posisyon sa pagiging Senate President. So ayaw niyang maalis sa pagiging Senate President, no? Tapos kaya siya mismo ay mekanismo, bihikulo ng Duterte administrations para gawing i-delay at magkaroon ng iba't ibang interpretation. So kaya lumalakas lalo yung Duterte the camp sa Senate. Kaya ito naririnig namin dito ay sabi pagbobotohan daw kung trial o hindi. Ito, di-dismiss. Di-dismiss. So mali na. Kaya kapag nagbotohan ang mga senador sa opening ng Congress kung ita-trial o hindi si Sara, ang ibig lang sabihin yon, merong magkakaroon po talaga ng political crisis. Kasi hindi yun ang mandate talaga ng Senado ay i-trial. Hindi nyo pa nga tina-trial, parang patunayan ni Sara Duterte kung guilty ba siya or not guilty. 'Di ba? So yung trial pinipigil mo na, which is pag ginawa mo yon bilang Senado ay meron kang matinding political crisis sa ganyan. So ilalagay lalo ng Pilipinas ng yung kahihiyan, no, yung pagbaliwala doon sa legislative process, constitutional process ng ating bansa. Ang problema si Bongbong Marcos tameme, no? Chope, wala siyang ginagawang malakas na assertion pagdating doon sa ginagawa ni Sara Duterte. So makikita mo si Sara Duterte, siya na yung nagnakaw, siya pa yung aggressive. Sinanagpanta, diba? Sabi niya nga, siya pamatapang, sabi niya kay Amy Marcos, total kapatid mo ang nagpa-aresto sa tatay ko, ikaw din ang magbalik sa Pilipinas. So alam mo yung ganong stance ng mga Duterte na sila yung mga hari-hari, at ito namang Marcos administrations ay tahimik, hindi natin maintindihan. So but then again, kapag ganyan ang nangyari, ay magkakaroon talaga ng problema kasi dikit sa sikmura natin yung pinag-uusapan, inakaw yung pera ng taong bayan. Kanina pinag-uusapan natin, ang baba ng sahod, taas ng presyo na bilihin, ang daming walang trabaho, no? Ang taas ng services. Tapos yung pondong kinukuha sa buwis ng taong bayan, nanakawin lang ng iilang opisyal ng gobyerno, and then walang mananagot. Anong ibig sabihin? Na wala yung pera, walang nanagot? Paano naman? Nasa naman ang justice doon? So, at po yan yung tinatansya na makikita natin dito sa paparating na Congress. So pagka hindi nila tinrial si Sara, magkakaroon po talaga ng constitutional crisis. At pag nangyari yan, merong pananagutan diyan si
ang Marcos Diyos ko din. administrations, bakit pinapayagan niya yung ganyang process? Takot rin kasi si Marcos eh. Yes, Dahil yun nga kasi po. Hindi kasi tinatago takot rin si Mastre, may tinatago eh. Baka Mhm. mabunyag na piki siya na presidente. Kaya Pare-pareho sila. yun lang ang ano nila. Para lang Parang naman sila sila. eh. peke. Oh, piki siya na presidente, ipinanalo siya ni Duterte, kaya siya nakaupo sa pwesto. Saan siya isiwalat ni Sara? O bahala na, total nandyan na rin yun, nagkagipitan na. O di, isiwalat niya. Kaya tamimi siya, wala siyang wala siyang kumbaga, wala man siyang bayag na tumindig sa bagay na yan. Ay, Kap Dagdagan ng Jerome, gusto eto, nito. Oh, may ano uli si dagdag, si Kap Egay. Ano daw po ang pwede oh, nating ipaliwanag sa taong bayan sa ginagawang kampanya ng mga Duterte, ng mga DDS na matanda na si Tatay Digo nga dapat nang ilabas sa kulungan sa dahig. Ano pong ano Well, niyo doon? ang pinapaliwanag ho natin, hindi ito personal na laban sa mga Duterte. Tandaan natin, yung mga kapatid nating mga DDS, biktima kayo ng Duterte administration sa mga matinding economic policy na palpak. Lahat tayo tinatamaan. Mhm. Tinamaan tayo nung train law ni Duterte, tinamaan tayo nung anti-terror law ni Duterte. Mhm. So, kaya nakakulong si Duterte dahil meron siyang heinous crime na ginawa. Mhm. Diba? So, hindi pwedeng dahil tatay, dahil matanda na, butot balat na, Balat na. ang daming pinapatay ay pauwiin na lang natin, i-absuelto na lang. Hindi ganun ang i-credit justice. na lang. Oo, hindi i-credit na lang. Hindi ganun ang justice I-credit na system lang sa siya bansa kung natin. O hindi ganun ang justice system. Naghahanap tayo ng justice, no, na pagpatay. Sabi nga natin simple ito, simpleng lohika. Tayong mga manggagawa, kayo, alam nyo, kami, alam namin, kapag kami nalabag natin yung company rules and regulation, no, meron kang parusa diyan. Either sanction. may sanction ka, either bawasan yung sahod mo o kaya Mhm. isuspend ka sa trabaho mo, sa maximum matanggal ka sa trabaho. Matanggal. Yun ang parusa mo. Ito ginawa ni Duterte. Nagnakaw, pumatay, binaon sa Mhm. utang yung Pilipinas. Hindi lang siyempre kay Duterte yan. Hanggang sa past Hanggang administrations ngayon. and the current administrations. But then again, dahil si Duterte, ano ba, patatawarin na lang natin? Hindi pwede yung ganun. Ang Marcos Senior Administration nga, Ferdinand Marcos Senior, ay tinugis siya ng taong bayan at sa napakarami niya pinatay during the martial law. Di pa nanagot siya kahit papano. Hindi nga lang full yung pagpapanagot sa kanya. Pero tinugi siya. Bakit si Duterte ay papayagan natin ng ganun-ganun lang? Napakaraming biktima. Kaya doon sa mga kapatid nating DDS, sa totoo lang, konti lang yan. No? Ang malakas lang dyan yung troll army nila. No? Kasi yan ang ginamit talaga ni Duterte no panahon ng eleksyon, yung Trolls Army. Inamin niya naman yan eh. Diba? O isipin nyo, sa mga hearing, inamin ni Duterte, yes, nagpapatay ako ng tao. Yes. Meron kaming mga reward. So, paano? 'Di ba? Pag-amin 'yun eh. Mga police, may mga Sa reward pag krimen. So nakapatay. kaya yung mga natin, yung mga kapatid nating mga kababayan natin na mga DDS, alam ko parang nagbago na yung DDS, dating Duterte supporter daw yun eh. Dati. Hindi, alam naman po kasi natin na meron ng mga nagbagong loob, nagbagong isip dahil siguro namulat na rin sila sa mga nakikita nila sa mga hearing, sa mga pahayag ng mga taong Pero talagang kaunti Oo. lang. Ang oo, kailangan makita mga ang nahihiya na kailangan lang pong siguro silang umamin. Mm. ang kailangan pong makita ng ating mga kababayan, ang kailangan makita natin, una, kay pro Duterte ka, kay pro Marcos ka, kapag nagkasala, nagnakaw, pumatay, nagkasala, dapat kang managot, no? Mhm. Kaya wala ho Hindi tayong yan kumbaga, hindi yan maintindihan ng mga DDS. Ang hirap-hirap sa kanila na tanggapin ang bagay na yan. Diyos ko miyo ako, dami kong kaaway. Tungkol daming sa kaaway, bagay na Kap yan. Lloyd. Sasabihin pa na the best president si Duterte. Diyos ko miyo, Santissima. Nahahayag ako. Well, Hirap. alam Kaya natin yan na ang ating yan ang ating responsibilidad ngayon eh, yung magmulat tayo,
mag-educate tayo, mag-organisa tayo para higit nilang maunawaan yung talagang Yes, sitwasyon. ate, ginagawa Correct natin po. yun. Lahat sinabi mo Mm. na. Lahat sinabi mo na. Unti-unti, Sasabihin mo unti-unti pa. magagawa natin yun. Kaya nga, sinabihan mo Maunawaan pa nila sa yun. Quadcom, siya na mismo ang nag-amin na may ganito, ganun, ganyan. Pag wala nang isagot sa'yo, titirahin ka na personal. Ang pangit-pangit mo, ang ganito ka na, may personal na. Diyos ko, bakit Iwanan mo na naman lang. sila? Iwanan nyo Oo. na lang po para hindi kayo ma-high blood. Talikuran Ay, nyo na lang. hindi ko Mas mahalaga pa binibitawan. rin ang ating Di mo kalusugan. binibitaw. Hindi ko binibitawan. Hindi ko Oo. binibitawan. Ano, Siya ang Ala. Pero ang tanong ko lang, ano, bakit ang hirap sa kanila intindihin ang bagay na yun? Dahil yung ibang mga kaibigan ko, mga professional, mga engineer pa. Kahit papaano alam nila. Pero bakit ang hirap tanggapin para sa kanila ang sitwasyon at ang kasalanan ni Duterte? Bakit napakahirap para sa kanila intindihin yun? Hindi pumapasok sa utak nila eh. Oh, yun ang Baka meron pa. iniisip ko. Anong meron? Anong pinakain ni Duterte? Anong virus meron? Bakit the best si Tatay Digong? Bakit kailangan daanin sa humanitarian? Kailangan upauwiin? Bringing home. Diyos ko, Mayo, Santisima. Ka Hindi na ho. Jerome, Yes po. mabalik po tayo dun sa 50 pesos na dagdag. Ano po ang mga gagawing hakbang ng KMU para sa mga susunod na araw. araw? Well, nung June 30 po, in coordinations ng Makabayan Coalition sa House of Representatives, nag-file na po ng House Bill 202 or 202 para po hingiin o isabatas ang nakabubuhay na sahod na 1,200 pesos. Ang ibig ko pong sabihin, habang nag-i-exist yung mekanismo sa wage increase sa buong bansa sa ilalim ng mga regional wage board na sobrang barat, hindi po tayo titigil para i-challenge, mag-file ng bill para sa 1,200 pesos sa House of Representatives. At in fact, magkakaroon po kami ng lobbying sa Senado, makikipag-usap tayo sa ilang mga senador na kahit papano may konting simpati sa mga manggagawa or kahit walang simpati sa mga manggagawa, try natin silang i-challenge kasi senador ka eh. Diba? Kaya ka nga naging senador ng Pilipinas eh. So, ipapadalan ho natin sila at magsisik po tayo sa kanila na dialogo at para ma-present namin yung katulad ng pinag-uusapan natin sa kanila. No? Meron na rin naman nagpahayag sa Senado na nagpa-file sila ng nakabubuhay na sahod. Si Villanueva, si Estrada, no? Si Subiri. Si Gib Oo. Kaya Bakit ibig hindi po sabihin yata po, nababanggit yung tulpo? Sinasabing tagapagtanggol ng mga manggagawa. yun nga, medyo ironic nga po yun kasi hindi Tameme siya siya. pero tameme siya. So alam naman natin yung diskarte ng mga tulpo. Pero it's a challenge po natin sila. Makikipag-usap tayo sa kanila kasi wala naman tayong dapat ilagan sa kanila dahil legitimate naman ito ng mga manggagawa. So ang ibig kong sabihin, patuloy nating susubukan na i-challenge ang legislatura, both chambers, lower and upper house. Although malinaw ho sa amin na medyo mabigat talaga yung laban dyan dahil ang House of Representatives ay pinamumugaran ng mga landlord na kinatawan at saka ng mga negosyante. Same with the Senate. Pinamumugaran ng mga landlord at saka mga negosyante, kung hindi man sila direktang negosyante being a senator, pero pinondohan sila ng malalaking negosyante during the campaign period at magbabayad sila sa panahon. So, yun po yung ating mga gagawing hakbang. Outside, syempre, sa tuloy-tuloy na pakikipagkaisa para sa organizing sa lahat ng sector sa ating bansa. Kaya tama lang po na patuloy pa rin na nating igiit yung talagang nararapat dahil hindi tayo basta hihinto doon sa 50 pesos lang. Hindi tayo basta papayag na isupal pa sa atin yung 50 pesos. So ayan, okay na sa inyo yan. Huwag na kayong kumibo. Hindi po tayo ganun dahil kilala ang KMU na noon pa man lumalaban. Tsaka ang 50 po for the record, hindi yan sa buong bansa. Sa NCR lang yan. Sa Metro NCR lang Manila. yan. Opo. Kaya nga. Sa Anong oras na? Kapag ganito mga usapan tungkol sa manggagawa, talagang marami tayo na. Oo.
Baka Baka po meron legit yung kayong panghuling Pananalita, pananalita o parang panawagan. panawagan at tinawagan. pati Kaya para ano pa yung mga dapat namin gawin bilang mga OFW na nandito nga sa labas ng bansa pero nananatili pa rin kami nakatuon sa Pilipinas. Ano po rin ang inyong mga tawag Yes, dito? unang-una po, kami ay lubos na nagpapasalamat sa ugnayan sa Impapawid kasi nabibigyan kami ng platform na pagkakataon para ma-explain sa atin ang kalagayan, yung aktual na kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Alam ko, ang tagal nyo nagtatrabaho dyan, marami ng mga ano, yung para bang pangarap nyo lang naman, simpleng bigyan ng maayos na buhay yung bawat pamilya ninyo sa Pilipinas. Pero nais ko lang pong banggitin na dahil sa hirap ng nangyayari sa ating bansa, no, sa mga palpak na economic at political policy ng Rehimeng Marcos, ay apektado po kayo bilang OFW. Ibig sabihin, ang pinaka malapit sa sikmura ninyo na apektado kayo, yung value ng inyong kinikita, euro man or dollar, pag sinend nyo sa Pilipinas, lumiliit yung value. Kaya wag na ho kayo magtaka kapag may mga pinag-aaral pa kayo, may sinusuportahan kayo, sasabihin sa inyo, nanay, tatay, ate, kuya, baka pwedeng dagdagan nyo naman yung padala. pinadadala nyo kasi padala kasi hindi na talaga kasya. So sa kabilang banda naman, yan naman yung dinaing ng mga OFW natin. Alam namin kung gaano kayo naghihirap, nagtitipid ng todo, o may extra pa nga si Kap Lloyda, no? May extra pa para may extra income para pag may humirit na kapamilya ay merong maipapadala. So ibig Nahuhugot pa. sabihin, oo, huhugot pa. Ibig sabihin, no, yung sakripisyo na ginagawa ng mga Pilipino, yung pagpapagod, yung pagtatrabaho araw-araw, ay dinadanas nyo rin yan diyan sa bilang mga OFW. At ang malungkot, palaki ng palaki yung bilang ng OFW. Yung brain drain na tinatawag sa ating bansa ay apektado maigi. Kaya po kasabay nung aming mga call na dapat itaas ang sahod, irespeto yung karapatan sa pag-uunyon, talagang malakas po yung aming panawagan sa call ng ating mga kapatid na magsasaka na talagang to address yung long-standing na problema natin. Una sa lahat talaga ay genuine land reform and national industrialization. So kailangan ng ating bansa. Yung walang ibang solusyon sa napakalalang crisis na ito. At alam din namin na hindi yan basta-basta mangyayari under the ruling elite na pamamahala ni Marcos at ang possible ng next administrations. Kaya mahalaga po sa ating mga kapatid na OFW, nananawagan kami, sumali po kayo sa Migrante International, no? At makipag-aralan kayo, bakit nga ba kayo nandyan, ano yung mga maitutulong ninyo kahit kayo ay nasa malayo sa bansa natin sa pamamagitan ng pagpapaabot, pagpapakalat ng impormasyon na totoo, no? Sa ating bansa at paano tayo palalakasin din yung pangdaigdigang solidarity, no, outside sa mga OFW, mga Filipino migrant workers and some other nationality na may kanya-kanyang struggle din sa kanilang bansa. Ibig sabihin po, yung pandaigdigang pagkakaisa, may express nyo din. So, kaya kami po, na nandito sa Pilipinas, ay laban lang kami. Wala kaming choice kung hindi ang magtanggol at lumaban eh. Kahit na araw-araw yung buhay nasa panganib. Pero wala eh, yun ang kinalalagyan nating sitwasyon at kailangan magpatuloy sa paglaban para ituwid natin yung mga mali. Sabi ko nga, walang ibang choice. Kapag may nakita tayong mali, labanan natin. Kasi ang paglaban sa mali, ang sumatotal niyan ay tama. So, huwag tayong pagka may nakita tayong mali, huwag tayong mananahimik para lamang magkaroon ng so-called peace. Pero hindi mangyayari. So, kaya kami po ay sumasaludo. No? Isa kayo sa nagbibigay ng economic power kung bakit ang gobyerno ng Pilipinas ay umaandar pa dahil sa bilyon-bilyong dolyar taon-taon na pinapadala nyo. Pero hindi nagre-reflect yan para sa unti-unting pagkakaroon natin ng sariling ekonomiya kung hindi nauuwi yan sa napakalalang korupsyon, no, ng mga nasa poder ng kapangyarihan. Kaya hindi ko kayo dapat nagsasalita din po kayo dahil kayo ay napakalaki ng tulong sa ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. So kung yun po ang tingin ko na magiging ambag ng ating mga kapatid na migranteng Pilipino, saan man kayo sa sulok ng mundo.
At sa punto pong yan, nais namin kayong pasalamatan ka, Jerome, sa mga naibahagi ninyo sa amin at sa pagtsatsagaan nyo na gumising ng maaga. Sakripisyo Okay. po, ano? Opo, lahat tayo kasama po yan. No worries po. Maraming salamat po. Maraming salamat Sana po ay po. maging kabahagi pa namin kayo sa mga susunod na Naugnayan. ugnayan. Opo. Si Kap Edo naman pag nagsabi yan kasi pagka madaling araw naman tayo. Forthwith sige, agad, laban na. no? Forthwith agad. Forthwith. Opo. Oo. Pati yung forthwith din, no? Oh, forthwith agad pag si Kapido na ang nag-invite. Yes po, yes. So, maraming salamat po. Pinabati na rin namin kayo sa pagkakahalal na bilang National Chairperson ng Kilusang Mayo Uno. Okay, maraming salamat po. Padayon. Padayon. Ingat na rin po tayo. Ingat na rin po. Okay po. Congrats. Okay, maraming pong salamat. Maraming Salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Mag-iingat po kayo palagi, no? At open po tayo sa mga diskusyon sa mga susunod na araw. So, maraming salamat. Mabuhay po. Mabuhay po ang ugnayan sa Himpapawid. Okay, thank Mabuhay you. din po ang Kilusang Mayo Uno. Thank you po. Okay. Salamat po. Salamat po.